Kamusta sa'yo? Naisip mo na ba kung bakit, alam mo yun, may mga grupo o komunidad na ang ganda ng simula, ang sigla, pero parang humihina eventually? Oo nga no. Tapos meron namang iba na parang lalo pang tumitibay habang tumatagal. Ano kaya yung sikreto doon? Yun nga eh. So ngayon, ang gagawin natin, sisirin natin yung ilang ideya galing sa mga material na na-share mo sa amin. Tungkol ito sa sinasabing mga pundasyon daw ng isang matatag na komunidad ng pananampalataya. Hindi lang basta grupo, di ba? Yung mas malalim na pagkakabuklod talaga. Exactly. At ang mission natin, bale, ay tuklasin yung mga sinasabing susi na nandun sa sources mo. Sige, sige. Mukhang interesting to. Lumilitaw nga tong tatlong C eh. Tipan o covenant, tapos pagtutuwid o correction, at pakikipag-isa, communion. Parang tatlong hibla ng lupid. Na kapag pinagsama, matibay. Gets ko. Oo. So, handa ka na bang himay-himayin natin to? Game! Simulan natin. Okay, unahin natin yung Tipan Covenant. Sabi dito, hindi raw to simpleng kontrata lang. Ano ba yung pinaka-essence nito based sa nabasa natin? Magandang tanong yan. Kasi ang emphasis dito, hindi lang membership, kundi mutual ownership. Yung parang hindi ka lang kasali, may malalim kang pangako. Pangako ng... Pangako lang pagpapaari at responsibilidad sa isa't isa, sa harapan ng Diyos. Ito raw yung architecture ng pagiging kabilang. Malalim, di ba? Oo nga! Grabe! At hindi raw to gago. Hindi. Nakaugat daw to doon sa mismong relasyon ng Diyos sa kanyang bayan. Mula pa kay Abraham, Moses, hanggang kay Kristo. Kaya hindi raw ito parang, alam yun, subscription lang. Gets ko. Hindi parang Netflix na cancel mo lang. Oo, parang ganon. Ito raw ay isang panata. Panata na lalakad kasama ng iba. Kaya kontra siya doon sa tinatawag na consumer spirituality. Consumer spirituality, yung parang namimili ka lang ng gusto mong experience? Yun nga. Dito, kabahagi ka eh. May pananagutan. Okay. Malinaw yan. Ngayon, ito yung medyo mabigat siguro para sa iba yung pangalawa. Pagtutuwid. Correction. Ito na. Madalas iniiwasan to. Oo, kasi parang ang dating nega, judgmental, pero paano ba to pinipresent sa sources mo na parang positive? Mahalaga yung tanong na yan kasi nga madalas ma-misinterpret. Ang pagtutuwid daw dito ay pag-ibig na kumikilos. Pagmamahal sakit. Pag-ibig na kumikilos. Paano yon? Yung sapat na pagmamahal para sabihin yung totoo, akain pabalik yung naliligaw. Hindi para ipahiya, kundi para maibalik sa ayos. Restoration, kumbaga. Restoration. Hindi parusa. Eksakto. Binabangkit niya yung Mateo 18, hindi bilang punishment guide, kundi bilang proseso para sa maayos na pagpapanumbalik. Pero aminin natin, mahirap gawin yan in reality, di ba? Ano raw yung kailangan para gumana to? Kailangan daw ng tapang. Tapang at kababaang loob. Hindi lang sa nagtutuwid, pati sa tinutuwid. Both sides. Oo. Sinasabi nga parang pagdalisay sa apoy, masakit pero kailangan para tumibay. Ito yung sinasabing pagmamahal na may gulugod. Pagmamahal na may gulugod. Okay, gusto ko yon. So meron tayong pundasyon, yung tipan, tapos may proseso para manatiling matibay, yung pagtutuwid. Paano to nagiging buhay na experience? Dito ba papasok yung pangatlo, yung pakikipag-isa, communion? Tama ka dyan. At yung pakikipag-isa dito, hindi lang daw yung ritual sa simbahan. Yung banal na hapunan. Hindi lang yon. Higit pa doon. Simbolo yon pero ang tinutukoy dito, yung mismong buhay na pinagsasaluhan. Ginagamit nga yung salitang Griego na koinonia. Koinonia. Ano bang special dun sa salitang yon? Kasi ang koinonia, ang ibig sabihin niyan, malalim na pakikibahagi, participation, sa buhay ni Kristo at sa buhay ng bawat isa sa komunidad. Pakikibahagi. So, parang active involvement. Oo. Yun yung nasa 1 Corinto 10:16, di ba? Yung pagbabahagi sa tinapay at saro, pakikibahagi sa katawan at dugo ni Kristo.
Pero hindi lang sa seremonya. Saan pa siya nakikita? Nakikita raw sa araw-araw. Pagbubukas ng tahanan, pag-share ng pagkain, pagdamay sa umiiyak, pagsasaya kasama ng nagdiriwang, pagtutulungan. Sama-samang paglilingkod. Ito yung nagiging parang pandikit. Ang ganda. Grabe. So, kung pagsasama-samahin natin tong tatlo base sa mga pinag-usapan natin, ano yung takeaway? Ang pinaka-point, bale, hindi sila pwedeng paghiwalayin. Dapat magkakasama. Kasi kung hindi, Kasi, yung tipan na walang pagtutuwid, nagiging sentimental lang. Puro feelings, walang accountability. makes sense. Tapos, yung pagtutuwid naman na walang pakikipag-isa, nagiging legalistic, malamig, puro batas, walang puso. Oh, okay. Gets. At yung huli, yung pakikipag-isa na walang tipan, walang pundasyon, nagiging mababaw lang daw. Parang barkada lang na walang deeper commitment. Parang three-legged stool nga. Tanggalin mo yung isa, tumba. Yun, ganun nga. At ang paniniwala sa mga material mo, kapag itong tatlo magkakabuhol, nagtutulungan, doon daw nabubuo yung community na humuhubog ng tunay na disipulo. Hindi lang basta miyembro. Wow. Nakaka-challenge isipin to para sa mga community natin. Talaga, ang tanong na para sa'yo na nagbahagi nito at sa ating lahat, paano kaya ito mas magiging totoo sa mga kinabibilangan natin? Kaya bilang paglalagom para sa'yo, etong tatlong C, tipan, pagtutuwid at pakikipag-isa, ito yung inilalatag ng iyong sources bilang mga parang haligi para sa isang matibay buhay at talagang nagtatagal na komunidad ng pananampalataya. At siguro, iiwan namin sa'yo itong isang bagay na pwedeng pag-isipan. Kung itong mga to pala tipan, pagtutuwid, pakikipag-isa ay hindi mga harang, kundi mga daan patungo sa mas malalim na ugnayan at paglago. Ano kayang isang maliit pero konkretong hakbang ang pwede mong simulan para mas maisabuhay yung diwa ng isa man lang dito sa komunidad mo? Siguro ngayong linggo. Magandang hamon yan. Hanggang sa susunod nating malalimang paghimay ng kaalaman.